good afternoon guys. Kumusta kayo? Kumusta kayong lahat? Hay, Ginoo, noon sa naman nga itong kalibutan. Ano nangyayari sa mundo guys? Magulo, magulo. Walang kasiguraduhan lahat ba? Tapos ngayon mo marirealize na parang walang worth lahat ng bagay sa mundo, na parang sa isang iglap pwedeng mawala lahat, pati tayo. Kasi super ano ba yan sila? Uy, parang sobrang mga pinagagawa nilang mga missiles and may mga nuclear power pa, na mga nuclear na mga bombs na pwedeng mag-erase sa isang country or isang island guys. Diyos ko, Ginoo ko Lord. Tapos yung mga bansang katulad natin na parang wala man lang kalaban-laban ba. So tapos yung nakadepende pa tayo sa oil, sa kung ano-ano pa, lalo na dito sa Nepal guys. Ang dami naming very independent sa mga bagay-bagay. Parang ewan ko, pero pwede naman kami kumain ng sag araw-araw. Pwedeng kumain ng sag yung parang pechay, yung green leaf sa atin guys ba, para namang mga kambing ang mga tao dito. So mabubuhay kami nun everyday, and then magtatanim na lang, and then magluluto sa kahoy. So mamumuhay sa bukid guys, no? Kung hindi bombahin dito ng kung hindi bombahin ang Nepal ng Iran, ay di makakasurvive pa rin naman kahit papaano. Uy, Diyos ko Lord, ano ba? Kumusta kayo dyan? Keep safe sa lahat ng mga pamilya ninyo nasa ibang bansa. Nakikita ko naman sa mga balita na make sure naman ng sino yun guys? Sino ang pangalan ng leader ng Dubai? Sheikh kalimutan ko na. Si very respectable leader ng Dubai. Gusto ko yan siya guys, si Sheikh Al Rashid. So very kalma lang siyang naglalakad doon sa Dubai. So parang reassurance sa mga tao doon na they're all safe. So sana matapos na ito, sana may mag-negotiate. Sana tumigil na si Trump. Sana tumigil na si Trump guys. Kinuusan, tumigil na sila. Hi Lord, kayo nang bahala sa amin. So busy nung mga nakaraang araw. Nakasahod na ako guys ng konti sa aking online teaching. So wala akong estudyante, pero nakasahod ng konti. So meron pa rin, and then this month expect ko na double or triple ang ating sahod, kasi marami-rami na akong estudyante guys. Nakaka-minimum 4 students na ako, maximum 7 students. So hindi na rin masama guys, may pang na si mama, may pang allowance na. And then kwento ko sa inyo yung yung unang first, yung pinakaunang klase ko na guys, na hindi ko alam kung nasaan ang on ng camera, kasi trinain ako ni yung tumulong sa amin guys, si Trini, yung taga Bani pa, siya ang nag-train sa amin, at si Ate Flor ang nagpapasok sa akin, siya ang nag-introduce sa akin kay Trini. So thank you so much Ate Flor and Trini, no? Hindi na natin kailangan magtrabaho sa kung saan dito lang tayo sa bahay. Katakot naman tong tunog ng eroplano. Mag-isip naman tayo ng kung ano-ano nito, mga bomba-bomba. So yun guys, papasok sa amin si Trini. So pareho kami ni Ate Flor. Pero si Ate Flor guys, marami-rami na siyang mga estudyante talaga, kasi mas nauna siya sa akin. And then yung first class ko guys ay hindi ko alam hindi ko alam kung saan yung on and off ng camera, na nasa screen lang pala. So tumawag ako kay Trini, and then ayun, binideo call niya ako. Sabi niya, punta ka ulit dito, kasi one day lang ang training namin. Hindi nga one day, few hours lang niya akong training, tapos sumabak agad ako. Tapos guys, ayun, sabi niya, balik ka ulit dito kasi iti-train kita more on the system or doon sa application nila. So, bumalik ulit ako sa Bani pa yun, na-train ako more, and then naging more confident ako, kasi nung first 2 classes ko talaga guys, ay wala talaga, na mali ang aking libro, mali ang bot. Sobrang kinabahan ako, sobrang nervous. Nagkurug-kurug ako ng mouse, operate ako ng mouse, yung
sa system. Pero first time ko mag-online class. Kung face to face, siguro medyo okay pa no, kabado pero hindi ganun kakabado. Pag online talaga wala. First time sa online system, doon sa system lahat, hahanapin ko yung libro, tapos andun yung mga magulang nila, katabi ng bata. So sila ang magde-decide kung babalik pa sila sa'yo, kung magustuhan ka nila. So dapat i-impress din ang mga magulang. Syempre kailangan alam mo yung tinuturo mo, syempre kailangan confident ka. Then mga bata kailangan alam mo yung strategy, so pabalik-balik, and then kailangan maintindihan din nila mga sinasabi mo. So ayun guys, unti-unti dumagdag yung estudyante ko, and then ang aking na-realize ay once returning student sila, mas komportable, mas confident ako kasi alam ko kung ano na yung libro nila at alam ko kung anong klase silang estudyante, kung anong level sila, kung smart ba sila or weak, kahit yung mga pinaka-smart nga nila guys, hindi ganun ka talaga ka fluent or magaling mag-English. So ayun, kahit smart sila, kailangan pa rin nila yung assistance natin. So ayun, so ngayon ay nakaka-maximum 7 or 8, naka-8 akong classes nung nakaraan guys. So ang saya-saya ko. So pag yung classes na yan naiipon everyday, okay na rin siya in 1 month. So ang aking sahod ay diretso kay mama. So ayun, sobrang masaya ako guys. So mas mabuti na ito, nasa bahay lang, hawak kong oras ko. So ang schedule ko ay from makaalis ang mga bata from 9 AM. So sunod-sunod na yan hanggang makarating ang mga bata sa hapon. Nag-o-off ako ng 1 hour and then balik ulit, and then nag-o-off ako ng dinner time. So in between those hours, may mga, syempre wala pa ako masyadong estudyante, so hindi pa siya talagang puno. So may mga bakanting oras pa rin ako na, alam nyo yon, commercial dito na magkilos-kilos dito sa resort. So very productive, and pag gusto kong umalis, lumabas at may mga gathering sa mga Pinay, syempre mag-off ako ng aking time slot. So walang magbo-book nun guys. So kumbaga free akong piliin ang aking oras kung saan hindi ako pwedeng magturo. Pero syempre mas pipiliin natin i-open ang lahat ng mga slots kung hindi importante, kasi syempre mas importante ang kumita tayo. Kumita at makaipon. Diyos ko guys, World War 3 na, hindi pa ako nakakauwi ng Pinas. Ano gagawin, 'di ba? So naningkamot tayo guys, and nagdasal tayong lahat na sana nag-ceasefire, sana may magpakumbaba guys, may magpakumbaba, kasi matagal ng conflict din ito, ilang years na din itong ongoing na war na ito na walang katapusan. Diyos ko, kabadlungon ba ani nila guys, no? Kabadlungon kayo sa mga leaders, no? Tapos yung mga civilian ang nagsasuffer ba? So ano yun, yung ang dami nilang perang pampagawa ng mga ganyan-ganyan, no? Mahal-mahal yan, no? So buti pa yung mga bansang tahimik na lang sana, neutral. So sila yung mga pinaka-safe. Yung mga independent na mga neutral na mga bansa like Iceland, Switzerland, Fiji, yung mga malalayong mga island guys pa, mga stand-alone na mga island, yung independent sila. So mabubuhay sila kahit wala silang kahit walang tulong ng ibang bansa. So ayun, sana all. Ayun. Kumusta kayo? Tumatawa-tawa lang ako guys, pero syempre nag-iisip din ako, and we have to take this thing seriously, but at the same time, kung isipin natin, no, parang wala naman din tayong magawa, magdasal lang tayo. So itawa na lang natin to, or wag na lang nating seryosohin, kasi ang dami-dami ding mga fake news o kung ano-ano. So mag-fact check din tayo. Ako nagsishare din ako, so syempre maingat din ako pag nagsishare, kasi dapat din siya, parang yung totoong news, hindi siya fake news. Kasi most of the time talagang naniniwala pa naman tayo, no? So ingat tayong lahat sa ating mga balita na mga pinapanood, kasi nakakapekto talaga siya guys sa ating mentally. So malayo pa naman siguro, hindi naman tayo abutin noon ng gulo nila, pero mararamdaman natin yung dito ngayon shortage na ng gas.
Tapos, ang susunod na shortage niyan, yung cooking oil na, kung ano-ano pa, no? Mga imported na mga, mga basic needs. So, sana matapos na, guys. So, ayun, ayun guys, si Atilina ay napapagaling na. So, Atilina ay, inoperahan siya. Hindi naman, ganun ka, hindi naman siya masyadong seryoso, may inayos lang sa kanya. Hindi ko na i-share kasi private si ate, but she's doing well, she's recovering well. And then si Gemma ay wala pang advice from the airlines kung tuloy ang flight o hindi. So supposedly March 10 si Gemma aalis. So we'll see, babalitaan ko na lang kayo kung makaalis si Gemma o hindi. And then makikita kami next few days. Ayun guys, and then ano pa ba? So nakalimutan ko na yung ichichika ko sa inyo. Dapat magchichika ako sa inyo, no? Yung papunta akong ospital, pero nakalimutan ko na guys. Nakalimutan ko na lahat. So ayun, okay naman lahat dito. Si Santosh ay umuwi sa village para bumoto. Bukas ay election. And then si Subash ay umuwi din para sa election. So kami lang ni Didi dito, Didi cook at si Didi tagahugas. So tatlo kami dito. Hindi mingaw kayang Kathmandu guys, walang tao kasi umuwi sa village most of the people. Alam nyo naman yung mga tao na taga syudad ay talagang ang karamihan ay taga village, tapos mga umuwi sila. And then ayun, konti na lang konti na lang kami dito guys. Alam nyo yung Kathmandu ay parang guys, para siyang nagkaroon ng zombie, and then after yung walang nagkaroon ng guys ba, yung zombie attack, then after yun ng after ang tawag ay post-apocalypse. Post-apocalypse area. Yung wala talagang tao guys. So kami lang yung para ang mingaw kaayo gyud, mingaw in Bisaya ba. So tahimik siya, hindi siya parang syudad. Para siyang naging probinsya dito. So ayun, may klase ako after this. May dalawa akong klase. So tapos na ako ng 3 kaninang umaga guys. So nagpunta ako kanina sa New Road para bumili ng glutinous rice para kay Atilina, at nagbiko sila ni Gemma doon. Tingnan ko kung makasaglit ako doon guys. And then ayun lang. So sana ay okay kayong lahat, and pray natin lahat ng mga tao na affected sa recent na itong gulo na ito ng mga countries natin. And then sana ay matapos na guys, and then ayun, keep safe sa inyong lahat. So yun lang ang chika ko for now. And si Santosh ay uuwi dito after election. Din siya, nagpa-check up din siya kasi biglang sumakit ang kanyang paa. So binigyan lang siya ng gamot para sa kanyang ugat. May ugat daw na medyo hindi okay sa kanyang paa. So sabi ko, kasi si Santosh guys, ang liit ng paa niya, tapos malaki yung niya, chan. So, siguro nabigatan ng kanyang paa. Sabi ko sa kanya, you have to lose weight. So, sabi niya, how many kilogram? 5 kilogram? Tumawa lang ako, and then sabi ko, you just need to lose a little of your stomach. And then, ayun guys. So, ayun. Business dito sa Berchayalay, ganun pa rin. Hindi busy, hindi rin zero, meron din. So at least, diba guys, at least meron. So ayun, busy ang life, and ayun, masaya na masaya lang. Kailangan isipin na masaya lang, kasi kung isipin ko ang struggle ay wala, masisira ang ating mindset. Kailangan ang mindset ay joyful lang. So wala naman akong iba ng sa inyo ichichika. Nakalimutan ko na guys, kung may ichika man ako sa inyo, nakalimutan ko na. Yun lang talaga. Si Ate Flor ay okay, busy rin lagi, and then ayun, magkita kami in the next few days. So ayun lang, bye for now. See you all and on my next chika, and hope makachika-chika ako. Hayaan nyo, pag may chika ako, mag-video agad ako para hindi ko makalimutan. So ayun, sana more students for me. Ayan. So thank you, bye for now. Bye guys, see you next time. God bless and keep safe everyone. Bye.